itatanong lang po din. Kasi iba, meron naman po ibang faksyon. Ngayon, may mga membro at saka presidente ng club. Ito itong lumipat sa region. Nasa ibang faction sila. Hindi na lang ako pagkaman. Ano po ba ang proseso nito? Kasi ang gusto nila, renewal sila kasi member sila dati. At tapos, sabi ko, new member yan. So paano po namin gagawin yan? Shall we treat them as new members kahit galing sila sa atin? Tapos alam niyo naman po, iniwan ng governor, ngayon gusto pa rin sa atin. Ano po ang gagawin natin? Kaya, ang sinasabi ko lang sa kanila, ipakita niyo sa akin yung ID ninyo na talagang kayo ay dito na sa atin dati. Then, pag bumalik sa iyo, kuya, i-renew mo na lang. Kasi ito nga naging problema natin. Ayaw natin pahirapan ang mga kuya natin, lalo-lalo na ang mga members. Now, ano ang proseso? Meron po tayong tinatawag na Pledge of Allegiance. So, sa office natin, pagpipirmahin natin ng Pledge of Allegiance na sinasabi niya na siya ay dito na sa atin. Then, yung mag-renew na siya kasi nasa database naman siya eh. Actually, marami tayo dito ngayon. Nandito sila ngayon. Mayroon tayong mga kuya dito ngayon na bumabalik. Kaya sabi ko, galing na kayo sa atin, renewal na lang po, kuya. Pwede. Pwede po ba tayo magkaroon ng proseso na pagka yung isang membro ay na-expel na natin, tapos yung mga governor na tumanggap mabigyan ng sanction? Kasi yan po ang karamihan na naging problema namin na hindi nagpapaalam tapos lilipat sa malayong probinsya. Ako nag-i-expect lang po ako kasi meron po kami i-expect, ipapasa sa inyo. And I do not want to see that member na mayabang lang tapos hindi papasok, hindi na contribute sa Eagle, hindi naman din nakakatulong sa region o sa Eagle man lang. Makikita ko sa ibang region, tatanggapin ng governor, ng ibang governor, dahil hindi naman nagsasabi ng totoo, yung governor naman po, let's be realistic, siyempre po, tatanggapin, dahil perang buyan. Automatic, bagong members. I think it's high time for us na yung mga tumatanggap na governors, kasi dyan nagsisimula yung alitan between governors and regions na nagkakawatak-watak tuloy, ibis na malakas, nagkakaroon ng diferensya, tanggap ng tanggap. Ngayon, hindi namin alam, nandun na pala sa kabila. Ako po, honestly, I will be explaining 2 club presidents. And I will be chartering 2 clubs para palitan ko sila. Kaya ako po tinatanong ito ngayon, at ayoko pong makita na itong club president of officers na to, tanggapin ng ibang region. So I try for us to sanction them also yung tatanggap dito na in-expel sa isang club o sa isang region. Maraming complaint na ganyan dumating sa office natin. Sasabihin ko sa'yo, pag may complaint, hindi po natin tinutuloy siya hanggang di kayo nagkaayos. Alam mo yan? Di po ba? Kung may complaint kayo, sabihin nyo, mag-usap kayo sa office. Pag hindi kayo nagkasundo, kung sino man yung pinumumplay nyo, hindi po matutuloy yung chartering o inaction nyo o whatever activities niyo. Kasi gusto ko mag-ayos muna kayo. Kung halimbawa, may kinumumplay ka sa isang club, isang membro, hindi naman po pwede mapiktuhan yung buong club. Instead, kung sino lang yung kinakakusahan mo. So, ganun ang ginagawa natin. Ang sabi ng o sige, tanggalin mo yan, o ituloy mo yung chartering at induction. So, yun po yung pag-uusap na ginagawa natin. Ang tawag po natin doon ay, actually, isang beses ka hindi mabayad yan, hindi mo na dapat binabayan. Ba't mo babayaran? Yung mga governors na tumatanggap, na alam naman nilang expelled na sa isang lupa, hindi, ganito po yan kasi. Sabi ko kanina, kung may complaint kayo sa isang tao, na expel or whatever doon sa kapwa, nakita mo sa ibang region, kahit bukas pa yung charter na induction, hindi ko po isasama yan. Thank you po. Okay, kaya, thank you. Thank you. This is an NPO